movie ni Mr. Alden Richards and Miss Catherine Bernardo, gaano katotoo na napalitan na bilang highest top grossing film of all time. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyo pong palagi ang panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay sa mga updates. So this time, ito na, let's talk about po yung isa sa mga pinaghahandaan ni Miss Catherine Bernardo. Kasi may mga kumalat pong mga news na confirm na magkakaroon nga ng proyekto na pagsasamahan si Catherine Bernardo at saka si Miss Nadine Lustre. Dahil matapos nga silang mamataan na magkasama sa dito po sa ABS-CBN Ball 2025 ay hinihinala nga na tuloy na ang kanilang proyektong pagsasamahan. Ito marahil lang isa sa mga naging dahilan at naging konklusyon ng ilang mga fans kung bakit sinasabi nilang napalitan na nga daw di umano ang titulo na ni Catherine at Alden Richards bilang highest top grossing film of all time. Sabi po ng ilang online news, mukhang excited na ang fans si Nadine Lustre na makasama sa proyektong kanilang idolo, ang Asia superstar na si Catherine Bernardo. Kalat na kalat kasi sa mga fans page group ni Nadine Lustre sa X ngayong weekend na tila nagsushooting na raw ng commercial or advertising campaign sina Catherine at Nadine. Alam na alam ng fans ni Dads na nasa Pinas pa ang aktres at hindi pa lumilipad pa Amerika dahil dumalo pa ang boyfriend nitong si Christopher Barrio sa isang event French Embassy Manila nitong Biyernes at spotted daw nitong Sabado na mag-isang umaakit sa bouldering hive nila sa Makati. Hinahanap nga nila si Nadine dahil inseparable nga ang magjowa sa pag-akyat at pagbaba ng boulder wall. Nag+1 ang fanay tapos dinikit pa ang isang fanay ang post ng favorite makeup artist ni Nadine na si Jelly Eugenio na nagrarant sa PAL dahil naiwan yung makeup luggage niya sa Siargao. Kailangan yung dumiretso sa shoot. Expected ng fans na si Nads ang aayusan ng makeup artist. Samantalang tahimik naman ang kampo ni Catherine at walang hint na nagtatrabaho ito ngayong weekend. No, pero eto na nga dahil usap-usapan din sa SOCMED ang isang post dahil meron pong isang post na nagsinasabi na parang napalitan na yung titulo ni Mr. Alden Richards at ni Miss Catherine Bernardo bilang mga highest top grosser film of all time this year 2024. Noong November 2024 kasi inilabas ang kanilang movie na Hello Love Again. Tapos this year 2025 naman ay inilabas naman yung My Love Will Make You Disappear ng Kim Pao. Meron po kasing isang post sa Facebook na nagsasabi na highest top grossing film of all time daw ay ang movie ng Kim Pao na My Love Will Make You Disappear. Pero according po dun sa news na yung My Love Will Make You Disappear hits in over 30 countries. Noong Feb 22, 2025, in-announce po ng ABS-CBN at ng Star Cinema na mapapanood yung kanila pong movie sa lahat po ng 30 countries. Pero according po sa isang report na ang My Love Will Make You Disappear ay kumita lamang ng almost 100 millions in worldwide box office sales po nila. So, ibig sabihin, sa opening day po nila ay kumita lamang sila ng 12 million, making sinasabi dito the highest grossing opening day for a local film in the Philippines in 2025. Pero kung ibabase po natin sa total gross ng movie ng Hello Love Again at nitong Kim Pao, hindi po sila umabot sa 1/4. Pero ito po kasi yung kumakalat sa social media ng Kim Pao movie daw ay highest grossing Filipino film na syempre inalmahan ng ilang mga Katden fans na tila baga nagkakalat sila ng fake news patungkol dito dahil hindi pa po nahihit ng ibang mga movie. Kahit po nga yung movie ni Vice Ganda nung December, hindi po sila nangalahati sa kinita po ng Hello Love Again. Kaya imposible po yun. Kung magkakaroon po ng movie or serye or commercials or proyekto itong si Miss Catherine Bernardo, yun po ay hindi po yun para
ipantapat dun po sa sinasabing yung My Love Will Make You Disappear na highest grossing film. So yun po ay isang malaking fake news, no? Kasi according po sa ABS-CBN News ay nananatili pa ring number 1 ang pelikula ni Kathryn at Alden. So dahil dyan, mag-react tayo sa mga komento ninyo. Unahin natin si Eden Skime. Sabi niya, malabong kausap si Alden, maraming gustong gawin. Sabi nga ni Kathryn, one battle at a time. Ang focus niya ay sa iba. Si Donnie may kausap na sa video, si Eugene, si Daniel, may ibang nililigawan. Mark, busy sa Lucena. Dr. Kenneth, gustong makita si Kathryn. Yan, so alam mo talagang pinag-uusapan niya si Doc Kenneth, ha. Sabi ni Miss Isabelita Katan, tama ka Miss Tareds, magulo si Alden, daming gustong gawin, kaya siguro si Kat naguguluhan din sa kanya. Parang ang gusto ni Kat ay yung lalaking may isang direction lang. Si Alden kasi, although maganda yung direction na tinatahak niya, pero masyado siyang maraming plano sa buhay na hanggang sa wala na talaga siyang time para po sa kanyang love life. Kasi sabi niya nga, 'di ba, darating at darating naman daw yan. Ayaw niya daw pilitin. And sabi pa niya ni Miss Isabelita, ano naman ang karapatan niyo na laitin siya? Bakit? Wala ba kayong childhood crush? Masama ba yun? Di kayo normal if wala kayong crush. Actually po, si Miss Kathryn, nilait po siya hindi dahil dun sa childhood crush. Nilait siya ng ilang mga fans ng Don Bell. Dahil po dun sa video na yun, kapag nabasa niyo po yung mga sa comment section nun, grabe po talaga, as in. Pinagko-compare si Bel Mariano tsaka si Miss Kathryn na parang magkaiba naman talaga silang dalawa. Sabi ni Anastasia Malabo, di naman si Kathryn ang naghalungkat kay Kenneth. Mga diehard fans ni Kathryn. Ano masama doon? Kababayan niya yun, tapos mabuting tao at isang doktor. And sabi ni Miss Leia, Kathryn sobrang mahiyain kahit now, mas lalo pa siya nung bata pa. Grade 2 lang, wala pa silang matatandaan nung araw. Hindi siya masalita, klaseng bata, Kat. Hindi dapat bigyan ng meaning. Dahil wala naman pinagsama, natural lang kasi kahit sino may crush. Maraming may issue ang bawat lumalabas. Bigyan natin ng privacy. Sa ngayon, itong dalagita, Del wala naman. Ayan, sino yun? And sabi ni Miss Mami Grace, imagination lang yun ang titig na sinasabi nyo. Tingnan nyo mabuti, nag-uusap sila ugi. Kahit ano pang sabihin ng mga nagpo-push kat doon, malabo na malabo. Sinabi na ni Donnie, I have no plans to court Kathryn ever since I am faithful. Oh, diba? Sinabi na nga ni Donnie yun, pero hanggang sa ngayon is talagang binibigyan nila ng mali siya ang ilan sa mga tingin. Or sabihin na natin, let's give Donnie a benefit of the doubts na si Miss itong si Ogen talagang tinitignan niya, 'di ba? Pero yung panlalait na naranasan ni Kathryn, grabe yun. And sabi ni Piggy, yung kasalanan ba ni Kat kung titigan siya ni Donnie, magkatabi upuan nila? Baliw din ng iba, hindi bale nang titigan, wag lang talikuran, mas bastos naman yun. Sure. Sabi ni Miss Shirley, lahat na lang si Kat ang may kasalanan na wala man siyang alam sa mga nangyari. Ayaan natin si Kat na magdesisyon kung sino ang gusto niyang makapartner. True naman tayo dyan, diba? Parang kasi nga, 'di ba, parang sikat kasi si Miss Kathryn, kaya talagang halos lahat ata binibintang sa kanya. Sabi ni Miss Teresita, tama ka, dami panahon na magkaayos sila ni Alden, 'di ba? Pero parang walang twist lang si Sir. Ang run niya, tingin ko takot siyang magkaroon ng seryosong relasyon o baka may away sila ni Kat. Sabi ni Flowerson, si Kat is loyal sa mahal niya, kaso lang malas si Kat sa pag-ibig niya dahil magawa pang mag-cheat. Sana lang kung may nanligaw kay Kat, sana tapat kay Kat at hindi na cheater. Marespeto at sincere na talaga para kay Kathryn. Ayan, ito rin comment niya for Miss Kathryn Bernardo. And according to one of our viewer, makontento na kayo kay Alden at bagong pinipare na Doc Kenneth sa inang Reyna nyo. Sabi ni Serenato, Miss Darrets, pwede paki-fact check mo nga ito sa News Online about Kat movie Elena 1944. Totoo ba na ang leading ni Kat si Alden at Donnie Pangilinan? Thanks sa daily update. Seriously, we fans of Katen appreciated that much. God bless. Ayan, thank you po Sir Renato Hasayan. I-check natin yan, pero sa hanggang sa ngayon kasi wala pa silang nilalabas na kung sino yung mga makakasama ni Miss Kathryn patungkol dun sa Elena 1944. Pero kung si Alden yun, okay yun. Sabi ni Miss Marina Leola, yes, katuwaan lang at bata pa siya noon, kat din pa rin kahit anong mangyari. Sabi ni Miss Evelyn, katuwaan lang naman yan, kat din pa rin ako. Ayan, totoo naman, di ba? Parang
out of nowhere, ito naman si Doc, sumasakay din dun sa kasikatan ni Catherine. Sabi ni Miss Wilma, ako, Miss Tarets, cut din pa rin ako kahit anong mangyari. Cut din, di mababali, Miss Tarets. Cut din forever pa rin ako, Miss Tarets. Ulit-ulit tayo. Salamat po, Ma'am si Wilma. And si Lorenza Dion. Basta Kat and Alden ako, I'm here to pray to our Lord God na sana silang magkatuluyan. We love you, Kat din, and God bless you both. Watching from LD Dion, Santa Maria, Ilocos Sur, Philippines. Ayan. Salamat po sa inyong mga komento. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.